Kilala niyo ba kung sino ang tinaguriang golden boy ng Philippine basketball? Gwapo, matalino, mayaman at halos perpekto na raw ang buhay niya. Oo, walang iba kundi ang dating PBA star at TV host na si Chris Chiu. Pero alam niyo ba na mas nakakalula pala ang yaman niya ngayon matapos niyang iwanan ang basketball court? Habang ang ibang manlalaro ay umaasa sa milyong kontrata sa PBA o sa Japan at Korea Leagues. Si Chris Chiu naman tahimik lang na nagpapatakbo ng isang dambuhalang imperyo ng negosyo, mula sa mga sikat na milk tea at French bakeries hanggang sa mga multi-milyong luxury hotels at banks sa Pilipinas. Hindi lang basta mayaman si Chris Chiu, kundi kabilang siya sa mga tinatawag na elite business tycoons ng ating bansa. Paano nga ba nagbago ang buhay ni Chris Chiu matapos ang kanyang maagang pag-retire sa edad na 33 taong gulang? At gaano nga ba kagalante ang tinaguriang priceless man ng Philippine sports? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bawat sulok ng kayamanan ni Chris Chiu na tiyak na magpapanganga sa inyo. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ito ang tipikal na kwento ng rags to riches o galing sa hirap na nagsumikap. Bago pa man hawakan ni Chris Chiu ang bola ng basketball, hawak na ng pamilya niya ang susing ginto sa mundo ng negosyo. Si Chris ay anak ni na Jerry at Lian Chiu. Ngunit ang mas malaking revelasyon ay ang kanilang pangkahalatang angkan. Sila ay bahagi ng GTKC Group of Companies na pinasimula ng kanyang lolo na si John Chiu Ka Chiu. Nagsimula ang kanilang pamilya sa isang sikat na hardware store sa Binondo, ang Union Hardware. Mula doon, lumawak ang kanilang pamilya sa iba't ibang mabibigat na industriya sa Pilipinas tulad ng asero, banking at real estate. Kaya naman, nung nag-aaral pa lang si Chris sa Xavier School at kalaunan sa Ateneo de Manila University, hindi lang siya basta varsity player. Siya ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Management Engineering, ang isa sa pinakamahihirap at pinakaprestihiyosong kurso sa Ateneo, na nagtuturo kung paano magpatakbo ng mga dambuhalang korporasyon. Ibig sabihin, bago pa man siya naging PBA draft pick, hinasa na ang kanyang utak para maging isang bilyonaryo. Noong taong 2012, pumasok si Chris Chiu sa PBA bilang 7th overall pick ng Rain or Shine Elasto Painters. Pumirma siya ng kontrata na nagkakahalaga ng higit 9.5 million pesos para sa 3 taon, ang pinakamataas na sahod para sa isang rookie noong panahong yon. Naging kampiyon siya noong 2016 Commissioner's Cup at naging paborito ng masa dahil sa kanyang talino at leadership sa court. Ngunit noong taong 2018, sa rurok ng kanyang karera at sa edad na 33 years old, nagulat ang buong bansa nang i-anunsyo ni Chris ang kanyang opisyal na pag-retire sa professional basketball. Bakit nga ba? Sa mga interview, sinabi niya na gusto niyang mag-focus sa kanyang pamilya at sa kanyang mga negosyo. Alam ni Chris na ang buhay ng atleta ay may limitasyon, ngunit ang mundo ng komersyo at pagnenegosyo ay walang katapusan, at doon na nga nagsimula ang kanyang paglipad bilang isang full-time business titan. Dito muna tayo sa mga negosyong pamilyar sa karaniwang Pinoy. Mahilig ba kayo sa milk tea? Alam nyo na ba na si Chris Chiu kasama ang kanyang mga kaibigan ang nagdala ng sikat na Hong Kong milk tea brand na Happy Lemon sa Pilipinas noong 2010? Nagsimula lang sila sa isang maliit na branch sa Green Hills, ngunit ngayon ay mayroon itong napakaraming sangay sa buong bansa. Sa isang interview, tinanong siya kung bakit pagkain ang karamihan sa kanyang negosyo. Ang patawang sagot ni Chris, mahilig kasi talaga akong kumain eh. Ginamit niya ang kanyang personal na interes para magtayo ng mga negosyong tinatangkilik ngayon ng libu-libong Pilipino araw-araw. Kung sa tingin nyo ay mayaman na siya dahil sa milk tea at restaurant, nagkakamali kayo. Dahil barya pa lang yan kung ikukumpara sa mga hidden investments ng pamilya ni Chris Chiu. Ang pamilya Chiu ay nagmamay-ari at kumukontrol sa Discovery World Corporation, ang kumpanya sa likod ng mga pinakasikat at pinakamamahaling luxury resorts sa bansa. Kasama rito
ang Discovery Shores Boracay, ang paboritong hotel ng mga sikat na artista at bilyonaryo kapag nagbabakasyon sa Boracay. Discovery Suites, isang dambuhalang skyscraper at hotel sa Ortigas Center. Discovery Premia, isang ultra-luxury hotel at tirahan na matatagpuan sa gitna ng Ayala Avenue sa Makati. Club Paradise Palawan at ang bagong Keep and Kin Resort sa El Nido. Hindi lang yan, alam nyo ba na kasama rin ang kanilang pamilya sa nagtatag ng Sterling Bank of Asia at may ari-arian din sila sa mga sikat na pasyalan tulad ng mga shares sa Tagaytay Highlands. Sila rin ang nasa likod ng iRemit, ang isa sa pinakamalaking remittance companies para sa mga OFW. Pati na rin ang mga kumpanya ng asero tulad ng Tikisi Steel Corporation. Kaya kapag sinabi mong Chris Chu, hindi lang siya basta influencer o dating basketballista. Siya ay bahagi ng pamilyang nagpapatakbo ng mga pangunahing industriya sa ating ekonomiya. Sa kabila ng ganitong karangyaan, bakit nga ba mahal na mahal ng mga Pilipino si Chris Chu? Dahil sa kabila ng kanyang bilyong yaman, nananatili siyang mababa ang loob, walang maruming isyu at higit sa lahat, napakagalante pagdating sa pagtulong sa kapwa. Si Chris Chu ay kilalang advocate ng iba't ibang non-profit organizations. Aktibo siyang tumutulong sa World Vision Philippines at Habitat for Humanity. Sa halip na magpasikat gamit ang mga luxury sports car o mamahaling gamit sa social media, pinipili niyang gamitin ang kanyang pera para punduhan ang edukasyon ng mga mahihirap na kabataan. Naging bahagi rin siya ng lokal na pamahalaan bilang SK chairperson at barangay councilor upang magsilbi ng direkta sa komunidad. Ayon sa mga nakakatrabaho niya, hindi siya nag-aasal mayaman. Kung tutuusin, pwede na siyang hindi magtrabaho habang buhay at magpakasarap sa ibang bansa. Pero pinili niyang manatili sa Pilipinas upang magbigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya. Kaya naman nang minsan siyang tanungin sa isang interview kung magkano ba talaga ang kanyang eksaktong net worth, ngumiti lang siya at sinabing, "Net worth? Priceless tayo." Isang sagot na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa numero sa bangko, kundi sa karakter nito. Mula sa pagiging tinitingalang manlalaro sa hardcourt hanggang sa pagiging isang matagumpay na pinuno sa boardroom, pinatunayan ni Chris Chu na ang tunay na yaman ay pinagsisikapan, pinangangalagaan at ibinabahagi sa kapwa. Hindi lang siya galante sa pera, galante rin siya sa pagbibigay ng magandang ehemplo sa mga kabataang Pilipino.